Good morning po sa ating lahat. Tayo po ay magpapasimula na sa ating pong Berean class. Maraming salamat po sapagkat matagal tayong nahinto sa ating gawain ng Berean pero hindi sa gawain ng Panginoon. Dahil may mga ilang Sabado na ginamit natin para po sa we thank the Lord for the continuation and nag-resume yung ating Berean class. Maraming salamat din po sa inyo pong walang sawang pakikinig at pagsuporta sa gawain ng Panginoon. Tayo po'y manalangin at tingin po natin ang patnubay ng Panginoon sa umagang ito. Dakilang Diyos na aming Ama at makapangyarihan sa lahat, muli kami ay nagpapasalamat po sa inyo ng lubos dahil kayo po ang laging nangunguna sa amin at gumagabay sa bawat hakbang na amin pong tinatahak, sa mga desisyon na amin pong ginagawa. Maraming salamat o Diyos sapagkat niloob po ninyo na magpatuloy po ang aming gawain o ang gawain ng Berean at matapos po, Panginoon, ang pagbabasa ng iyong salita at muli po kami matuto mula sa inyong mga salita. Lord, ang prayer po namin ay patuloy mong buksan na aming puso't isipan habang binabasa namin, Panginoon, ang Biblia, makita namin ang mga katotohanan, at mabago po kami, Panginoon, ayon po sa nais niyo pong ilakad po namin. Maraming salamat, O Diyos, sa gawain ito. Salamat, Panginoon, sa mga kapatiran na walang sawang sumusuporta at nandun yung desire na lumalim sa inyong salita. Dalangin namin, O Diyos, na patnubayan niyo po kami. Tulungan niyo po kami. Ikaw, Panginoon, ang maguna sa amin. Sa inyo po namin tinataas, Panginoon, ang panalangin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, magpapatuloy po tayo. Babalikan po natin yung chapter 10. Babasahin po natin is Magandang Balita, Biblia. Kuya Paulo, kung meron tayong copy na makita natin sa ating screen. Okay? Sige po. In chapter 10, dito po magpapatuloy, kung kilala niyo po si King Jehu, siya po ay naging hari ng Israel. Isa po siyang mandirigma. At siya yung ginamit ng Panginoon upang lipulin ang angkan ni Ahab. Natatandaan niyo po, si King Ahab, siya po yung hari na kung saan ay malupit at masama. Ang asawa niya po ay si Jezebel. Sila po yung nagpapapatay ng mga propeta nung panahon ni Propeta Elias at Propeta Eliseo. Natatandaan niyo po ba si Propeta Elias? Yung nakipagtagisan siya doon sa mga bulaang propeta na manalangin kayo sa Diyos ninyo at mananalangin ako sa Diyos ko. Okay, kung sino ang tumupok doon sa handog, siya ang tunay na Diyos. At siyempre, pinatunayan ng Diyos na siya yung tunay sa pamamagitan ng pagtupok sa handog, kahit binuhusan pa ng tubig. At nung napatunayan na si Yahweh ang tunay na Diyos, ginawa ay pinatay yung mga bulaang propeta. Pero nagsisi ba sina Jezebel at si King Ahab? Hindi sila nagsisi. No? So, alam niyo po kapag pinapatunayan na ng Diyos kung sino siya, dapat makita ng tao na kailangan niya ang Diyos at meron siyang kasalanan na dapat niyang ipagsulit sa Panginoon. Kanina po, kami ay nagbahagi ng salita ng Diyos dito sa mga tao dahil nga meron tayong libreng pakape. Kung hindi nakikita ng tao ang kabanalan ng Diyos at hindi niya nakikita yung kanyang kasalanan, hindi magtatagpo at hindi niya matatanggap o hindi niya tatanggapin ng Panginoon. Ang unang kailangan makita ng tao is meron siyang kasalanan na dapat niyang pagbayaran. At merong kaparusahan na darating sa kanyang buhay. Kasi ang kalimitang iniisip ng tao, ang Diyos mabuti, which is totoo. Pero hindi na nakikita na ang Diyos din ay ayaw ng kasalanan. O ang Diyos ay matuwid, ayaw niya ng kasalanan. Sabi ng Biblia, na walang anumang kasalanan makakapasok sa kalangitan. Ibig sabihin, walang makakapasok na yung tao, dala-dala niya yung kasalanan niya.
So paano makakapasok ang isang tao sa kaharian ng Diyos na hindi niya madadala yung kasalanan niya? Ni Kristo. Upang hindi makapasok ang kasalanan sa kalangitan, kailangan busin o alisin ito ni Kristo sa isang tao. Maaaring gawin ng tao sa kanya yun, pero hindi yun mangyayari dahil na siya ay makasalanan, makakagawa pa rin siya ng kasalanan. Kahit naman tayo, di ba, hindi natin kayang maging, pero hindi natin kayang hindi gumawa ng kasalanan kahit sa isang araw. Di ba? So yun ang dahilan kung bakit kailangan ng tao si Jesus. Kailangan niya ng ubus sa kanya sa kalangitan ng malinis na tuwid. Hindi yun mangyayari sa gagawin natin. Mangyayari lamang yun sa ginawa ni Jesus sa krus. So, kailangan niyang pagtiwalaan. So, yung nangyari kina Ahab at kay Jezebel, ipinapakita na ang Diyos ay matuwid at ayaw ng kasalanan. So, kailangan nilang magsisi, tumalikod sa kasalanan at tanggapin si Yahweh bilang tunay na Diyos. Ngunit hindi nila ginawa. So, dahil ayaw nilang magsisi, tumalikod sa kasalanan, pinarusahan sila ng Diyos habang sila ay nasa lupa pa lang. Okay? Pero parurusahan din sila sa ikalawang buhay. Kaya itinanghal o ginawang hari si King Jehu upang sila'y lipulin. Sabi sa verse 1, si Ahab ay may 70 anak na lalaki sa Samaria. Sinulatan ni Jehu ang mga pinuno ng Jezreel, ang matatandang pinuno, at ang mga tagapag-alaga ng mga anak ni Ahab. Ganito ang nasa sulat. Sinulatan ko kayo sapagkat kayo ang tagapag-alaga na sa sambahayan ng inyong Panginoon. At nasa pamamahala ninyo ang kanyang mga karwahe at mga kabayo, mga sandata, at mga lungsod na napapaligiran ng pader. Piliin ninyo ang pinakamahusay sa mga anak ng inyong Panginoon. Gawin niyo siyang hari at ipagtanggol niyo siya. Kinilabutan sa takot ang mga pinuno sa Samaria sapagkat naiisip nila na kung ang dalawang hari ay walang nagawa laban kay Jehu, lalong wala ring silang magagawa. Kaya sinagot nila ang sulat ni Jehu at kanilang sinabi, nakahanda kaming paalipin sa inyo, susunduin namin ang lahat ng pinag-uutos ninyo sa amin. Hindi kami maglalagay ng hari, gawin na po ninyo ang inaakala ninyong mabuti. So, diner ni Jehu, hinamon ni Jehu yung mga nag-aalaga sa anak ng hari. Alam nila na si Jehu, kaya ang sinabi nila, sige, gumawa kayo ng hari at tignan natin kung mananalo siya sa amin or hindi siya namin mapatay. Natakot sila na kung gagawin natin ng hari yung anak ni Ahab, baka tayo parusahan din o patayin din tayo. Kaya ang sinabi nila, yung allegiance namin ay nasa iyo, wala na kay Ahab. Now, sinulatan sila ulit ni Jehu, ang sabi na sulat, kung talagang kampi kayo sa akin, yan po yung gusto makuha ni Jehu sa kanila, yung kanilang allegiance. Kung talagang kampi kayo sa akin at handang sumunod sa mga utos ko, pugutan ninyo ng ulo ang mga anak ng inyong Panginoon at dalhin dito sa Jezreel bukas ng ganitong oras. Napaka laking hamon, no? Nakakatakot yung kanyang pinapagawa. Pero tandaan natin, yung pagpapugot ng ulo ay nagmula kay Jehu, pero yung pagpaparusa nagmula sa Diyos. Again, hindi po ito mga inosenteng tao. Ito po ay anak ni Ahab na lumaki din sa kasamaan. Na kung hindi sila lilipulin ng Diyos, maaring tumularan nila yung kanilang ama at for sure tutularan nila yung kanilang ama o ipagpatuloy nila yung kasamaan na ginawa ng kanilang tatay. Now, basahin natin kung ano pang mga nangyari. Ang 70 anak ni Haring Ahab na nasa pangangalaga ng pangunahing lalaki ng lungsod, pagtanggap nila sa sulat, pinugutan nila ng ulo ang anak ng hari at ang mga ulo ay nilagay sa basket at pinadala kay Jehu sa Jezreel. Pagdating doon, sinabi sa kanya ng tagapagbalita, narito na po ang ulo ng anak ni Ahab. Sinabi ni Jehu, pagdalawahin ninyong bunton sa may pagpasok ng bayan at hayaan ninyo hanggang bukas ng umaga. Kinaumagahan lumabas siya sa palasyo
O lumabas siya ng palasyo at sinabi sa mga tao, kayo ang humatol. Kung ako ang pumatay sa aking Panginoon, sino man ang pumatay sa mga ito? Natupad ngayon ang lahat ng sinabi ni Yahweh tungkol kay Ahab sa pamamagitan ni Propeta Elias. Wala ngang itinira si Jehu sa sambahayan ni Ahab, pinatay niyang lahat ang tauhan nito at ang mga kaibigan, pati ang mga pare. Now, yung punishment kay King Ahab extended sa lahat ng mga sumusuporta sa kanya. What does it mean, Pastor? Anong ibig sabihin yan? Kung tapat ang Diyos sa pagtupad sa kanyang mga pangako sa mga sumusunod sa Kanya, tapat din siya sa pagpaparusa sa mga taong hindi sumusunod sa Kanya. Question. How about tayo mga mananampalataya? Sa tingin nyo ba mapaparusahan pa tayo? Hindi na tayo mapaparusahan. Dahil okay. Ang sabi sa Romans 8:1, ang sino mang nakapag-isa sa Panginoon na hindi na mahahatulan ng kaparusahan. So naligtas na tayo sa kaparusahan. Pero Pastor, paano pagka ang isang mananampalataya hindi talaga sumusunod sa Panginoon? Ano mangyayari doon? Hahayaan lang siya? Okay. Ang tawag naman natin ngayon dyan ay disiplina. Disiplina. Chastisement. Pagpapalo ng Panginoon. Okay? Ang sabi ng Bible, dinidisiplina ng Diyos ang kanyang mga anak, dahil tayo mga anak ng Diyos, nung tayo kumilala sa Panginoon, di ba? Sa 1 John 1:8. John 1:12. Ang sino mang sumampalataya kay Kristo ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. So, kung ikaw ay sumampalataya kay Kristo, ikaw ay anak ng Diyos. Okay? Sabi ng Biblia, ang sino mang kanyang dinidisiplina ay kanyang mga anak at mahal niya. So kapag tayo ay gumawa ng kasalanan, hindi rin yun palalagpasin ng Panginoon. Mainam na disiplinahin tayo ng Panginoon. Bakit? Bakit mas mainam na disiplinahin tayo ng Panginoon? Anong unang-unang pinapakita ng disiplina ulit? Love. Kasi kung hindi ka dinidisiplina ng Panginoon, ibig sabihin, hindi ka niya anak. Ako, hindi ko papaluin yung hindi ko anak. Diba? May mga, abawa, yung anak, si Philip, makulit. Diba? Hindi ko yan pwedeng paluin kasi hindi ko siya anak. Ang makakapagpalo lang doon, makakadisiplina doon yung tatay, yung nanay. Tama? Gayun din yung aking anak. Pag makulit, hindi pwedeng paluin ni Lito. Ako lang ang pwedeng pumalo. Gayun din ang Diyos, no? Kung ikaw ay kanyang anak, didisiplinahin ka ng Panginoon kapag hindi ka sumusunod sa Kanya. Now, discipline comes in many forms. Maraming paraan. Okay? Maaring karamdaman. Yung mga bagay na ayaw mo, yun ang disiplina. Sino ba gusto ng palo? Sino ba gusto? Ang palo masakit. Ano yung bagay na masasaktan ka? Karamdaman. Ano pa? Matinding problema? Minsan gano'n, no? Kung pag-inisip mo, pag hindi maalis ang karamdaman sa pamilya, meron kang ginagawang hindi tama na dapat kang sumunod sa Panginoon. Di ba? Isang indikasyon yun. No? Yung physical, hindi ko sinasabi naman na lahat na may karamdaman, dinidisiplina ng Panginoon. Tandaan natin si Job. Di ba? Lahat ng imahen ng disiplina nasa kanya, pero hindi siya dinidisiplina that time. Si Job sumusunod sa Panginoon. So, ang tawag natin doon, pagsubok. So, anumang bagay na dumating sa iyo, it's either pagsubok yan, upang tumatag ang iyong pananampalataya, o disiplina yan para sumunod ka sa Panginoon. Kapag ikaw ay sumusunod sa Panginoon at dumating ang mabibigat na bagay, karamdaman, problema, ibig sabihin yan pagsubok. Okay? Parang ginto, yung pananampalataya natin, pinapadaan sa apoy.
upang makita yung kadalisayan. So yung pagsubok, pinaparaan sa atin ng Diyos yan upang makita yung katunayan o katibayan ng pananampalataya natin. Paano mo malalaman kung ang pananampalataya mo ay tunay? Baka mamaya nakikisama ka lang, pero hindi ka talaga tunay na sumasampalataya. Paano mo malalaman? Sabi ng Bible, sa pagsubok ng buhay, kapag dumating ka doon, at nandun pa rin yung pagmamahal mo sa Panginoon, nandun pa rin yung pagpapatuloy, nandun pa rin yung katapatan sa paglilingkod sa Panginoon, yung pag-ibig sa Panginoon. Yun yung tunay na pananampalataya. Okay? Pero kapag ka nalusaw, para mga tanso, natanggal o mga bakal, hindi siya tunay na pananampalataya, hindi siya mananatili. Okay? Sa dinami-dami ng nabahagi na natin ng salita ng Diyos, lahat ba nanatili? Hindi. Hindi nanatili lahat. Ang nanatili lang, yung tunay na sumasampalataya sa Kanya. Okay? It's for you to determine. Alam na ng Diyos kung sino sa Kanya, pero ikaw hindi mo alam kung ikaw ay sa Diyos o hindi. Ako hindi ko alam. Pero paano ko malalaman? Yung bunga makikita sa akin. Okay? Now, if God is faithful in giving or in fulfilling His promises, He is also faithful in fulfilling His punishment. So, wag akalain ng tao na pag namatay siya, walang kaparusahan kung hindi siya nakakilala sa Panginoon. Meron yun, tiyak yun mangyayari. Pastor, paano kung ayaw niya, hindi siya naniniwala, Pastor, na may parusa, mapaparusahan ba siya? Of course. Halimbawa, merong isang tao, hindi naniniwala sa gravity. Pag tumalon ba siya ng building, lulutang siya? Di ba? Apektado ka pa rin nun kahit hindi ka maniwala. Di ba? Kung naniniwala ka na kaya mong lumipad, pag tumalon ka, lilipad ka ba? No. Hindi yung dahil sa paniniwala mo, kaya siya totoo. Ang dapat mong gawin, totoo, paniwalaan mo yung totoo. Okay? So, ganyan kasi ang kaisipan natin sa panahon natin ngayon. Kaya maraming tao ayaw ng relihiyon o ayaw ng salita ng Diyos simply because natatalian sila. Well, yun naman talagang gusto mangyari ng Panginoon. Sumunod tayo sa Kanya. Di ba nga sabi ng Roma 12:1? Ano sabi? Romans 12:2. Huwag kayong makiayon o umayon sa takbo ng sanlibutan bagkus magbago kayo. Baguhin niyo yung isipan. Di ba? Transform your mind so that you will know what is true, so that you will know what is the perfect will ng Panginoon sa atin. So if you're a Christian, it's very impossible that you believe in the Lord Jesus Christ and yet He will not transform your life. It's always yun. When you believe in the Lord Jesus Christ, He will be the one to transform your life. Why? Because the Holy Spirit is given to you. Di ba? Kung meron kang banal na Espiritu, yun ang kikilos sa'yo para makonvict ka, para sumunod ka sa Panginoon, at magbunga yung pananampalataya mo. Ako naniniwala, hindi kayo dating palakinig, ano ba? Meron bang, Hindi kayo dating gutom o uhaw sa salita ng Diyos. Di ba? Pinababayaan lang natin yan. Di ba? Hindi man nga natin binabasa ang mga Biblia natin, di ba? Pero bakit napangyari sa atin yan? That is very hard to explain. That is life transformation ng buhay natin. Pagbabago. So, ang sino mang na kay Jesus ay bago ng nilalang. Kaya kung matagal ka na sa Panginoon pero wala pa rin pagbabago sa'yo, posible, baka mamaya wala ka talaga sa Panginoon. Akala mo lang nasa Panginoon ka. What do you think, mga kapatid? You already believe in the gospel, naniniwala ka na kay Kristo, tinanggap mo si Jesus bilang iyong sariling
Panginoon tagapagligtas, and yet, you are in the same religion. Yung kinagis na mong paniniwala, nandun ka pa rin. Totoo ba yung paniniwala na yon? No. You must see the difference. Kailangan mo makita ang kaibahan. Iba ang kinagisnan nating paniniwala sa paniniwala na nakikita natin ngayon sa salita ng Diyos. Ano yung lumang paniniwala natin? Ang lumang paniniwala natin, mabinyagan ka, magiging anghel ka kung mamatay ka, bata pa. Okay? Pero pag matanda ka na, syempre, may kasalanan ka nang gagawin, paano pag namatay ka at hindi ka humingi ng tawad? Anong gagawin? Ipagdadasal yung kaluluwa mo para mapunta ka sa langit. Alam niyo kung gano'n ang paniniwala ng tao, ipagdadasal na lang yung kaluluwa mo para mapunta sa langit, magpapakasama na lang tayong lahat. Basta merong maiwan na sa atin. Kung ako drug lord, magpapatuloy ako sa pagiging drug lord. Mag-iiwan na lang ako ng 1 million pesos sa aking family, ipagdasal lang nila ako gabi-gabi. Anyway, mapupunta naman yung kaluluwa ko sa langit. Lahat ng yan ay false promises, false teaching. Dahil ang katotohanan, ang sabi ng Biblia, kailangan mo makita yung kasalanan mo, pagsisiyan at talikuran mo ang iyong kasalanan, at tanggapin si Kristo bilang Panginoon na tagapagligtas. At doon ka pa lamang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At habang hinihintay mo ang pagdating ng Panginoon, hinihintay mo yung kamatayan mo, yung paglakad mo ay unti-unting nagbabago. Diba? Kaya gusto ko yung kantang binabago mo ako araw-araw . Tama ba? Hindi ka linggo-linggo binabago ng Panginoon. Hindi. Tuwing Sunday ako binabago ng Panginoon, Pastor. No, araw-araw tayong binabago ng Panginoon. Kung paanong sariwa ang pag-ibig niya bawat umaga, ganyan din yung pagbabago na patuloy niyang ginagawa sa ating buhay. Doon mo makikita yung kalaguang espiritual ng isang tao. Kaya dapat ang expectation kasi ganito. Pag matagal ka na sa Panginoon, dapat malago ka na. Di ba? Pero kung matagal ka na sa Panginoon at hindi ka pa rin lumalago, isa lang ibig sabihin. Yes, sabihin natin, nakakilala ka sa Panginoon, pero hindi ka nakikinig ng salita ng Diyos. Hindi mo rin isinasabuhay ang salita ng Diyos. Or ikalawa, hindi ka talaga nakakilala sa Panginoon. Okay? So ganun ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok o maliligtas, makakapasok sa aking kaharian. Yun lamang sumusunod sa kalooban ng aking Ama. Okay, ano ba yung kalooban ng aking Ama? Talikuran mo ang iyong kasalanan, tanggapin si Kristo. Okay? Now, pinatay yung mga anak ni King Ahab. Verse 12, sabi dito, pagkatapos, pumunta si Jehu sa Samaria sa daan sa may lugar na tinatawag na silungan ng mga pastol. Ay nakasalubong niya ang mga kamag-anak ni Haring Ahiyas ng Juda. Sila'y tinanong niya, sino kayo? Mga kamag-anak po ni Haring Ahiyas. Naparito kami upang dalawin ang mga anak ng hari at ng reyna. Sagot nila. Ipinahuli niya ang mga ito at ipinapatay sa may hukay, malapit sa silungan. Wala siyang itinirang buhay. Lahat-lahat ng napatay ay 42. So even the king, na kung saan, di ba, yung dalawa yung di ba, king, dalawa yung kingdom. Ano yung nasa south? Anong kingdom ang tawag sa south? Kingdom of? Sa south baba, no? South is kingdom of Judah. Ang sa north, kingdom of Israel. Tandaan natin, So, dalawa yung king. Ang mga lahi ni David, nasaan? Nasa north, nasa south? Nasa south. Okay? Yung kingdom of Judah nasa south. Nandun lahat yung lahi ni David. Yung nasa north, hindi yung lahi ni David. Okay? Now, ang question is ganito. Meron bang mabubuting hari sa northern kingdom? Wala kahit isa. When you read the first king and second kings, wala kang makikitang good king. Pero lahat yun appointed ng Diyos. So again, hindi lahat ng appointed ng Diyos mabuti. But
Bakit inappoint ng Panginoon? That I don't know. I know that He has a purpose. I know that He has a purpose. Okay? God appointed these people and commanding them that they need to follow. Hindi nag-appoint ang Diyos para gumawa sila ng kasamaan. Nag-appoint ang Diyos doon para manguna at gumawa ng kabutihan, pero hindi nila sinunod. Okay? Parang sa panahon natin ngayon, magkakaroon tayo ng barangay election. Ang lahat ng i-appoint ng Panginoon ay inutusan niya na pangunahan ng maayos ang barangay. Maging mabuting tagapanguna, yun ang utos ng Panginoon. Pero lahat ba susunod? No. Okay, hindi lahat susunod. Liban na lang kung ang tao nakakilala sa Panginoon. Okay? So, in the kingdom in the northern kingdom, lahat doon ay appointed ng Panginoon, but not all of them ay gagawa o susunod sa Panginoon. The same thing with the kingdom of Judah sa south. Lahat yan ay mula sa Panginoon. Pero iilan lang dyan ang sumunod sa Panginoon. Okay? Sa lahi ni David. And Ahaz is not a good king. Hindi siya mabuting hari. Kaya pinurusaan din siya ng Diyos. Now, let's go to verse 15. Nang umalis doon si Jehu, nakasulubong niya si Jonadab na anak ni Rekab, binati siya ni Jehu at tinanong, Ikaw ba'y buong pusong nakikiisa sa akin? Oo, sagot nito. Kung ganoon, sabi ni Jehu, sumakay ka sa aking karawahe at inalalayan niya ito sa pagsakay. Sinabi pa niya, isasama kita para makita mo kung gaano ako katapat kay Yahweh. At nagpatuloy silang magkasama sa karawahe. Pagdating sa Samaria, pinatay niyang lahat ang natitira pang kamag-anak ni Ahab. Wala siyang tinirang buhay tulad ng sinabi ni Yahweh kay Elias. Now, yung parusa kay King Ahab at sa kanyang sambayanan, buhay pa si Elias, sinabi na yon. At alam niyo ba kung anong pangalan ang ginamit ni Yahweh? Ihirangin mo si Jehu na siyang lilipol sa angkan ni Ahab. Buhay pa si Ahab nun. Buhay pa nga si Elias Di ba? Pero nagkatotoo yung sinabi ni Yahweh because yun yung kanyang salita. Magkakatotoo at magkakatotoo yun. Verse 18, tinipon ni Jehu ang mga tao at sinabi niya, hindi masyadong pinaglilingkuran ni Ahab si Baal. Ngunit higit ko siyang paglilingkuran. Wow, what happened? Ulitin natin, Tinipon ni Jehu ang mga tao at sinabi niya, hindi masyadong pinaglilingkuran ni Ahab si Baal. Sino si Baal? Diyos-Diyosan. Ngunit, higit ko siyang paglilingkuran. Tawagin ninyo ang lahat ng mga propeta, mga pari at mga tagasunod ni Baal. At gagawa tayo ng isang malaking paghahandog kay Baal. Kailangang makasama ang lahat ng tagasunod ni Baal. Papatayin ang sino mang hindi sasama. Ngunit paraan lamang ito ni Jehu upang mapatay niyang lahat ang mga sumasamba kay Baal. Okay? Inutos niya, ipahayag ninyong tayo'y mag-uukol ng pagsamba para kay Baal. At ganun nga ang ginawa nila. Ang pahayag nito'y pinaabot niya sa buong Israel at dumalo naman ang lahat ng sumasamba kay Baal. Kaya't punong-puno ang templo ni Baal. Sinabi ni Jehu sa tagapag-ingat ng mga kasuotan sa templo, ilabas mong lahat ang kasuotan at ipasuot sa mga sumasamba kay Baal. Pumasok siya sa templo, kasama si Jonadab na anak ni Rekab. Sinabi niya sa mga lingkod ni Baal, tingnan ninyong mabuti at tiyaking walang mga lingkod ni Yahweh na napasama sa inyo. Baka may nakasama diyang naglilingkod kay Yahweh. Paalisin niyo yan. Kailangan solid tayo kay Baal. Okay? Pumasok sila upang ialay ang mga handog na susunugin. Si Jehu ay naglagay ng 80 tauhan sa labas ng templo at pinagbilinan ng ganito. Bantayan ninyong mabuti ang mga taong ito. Kayo ang papatayin ko kapag may nakatakas. Nang may alay na ang mga handog na susunugin, pinapasok niya ang mga kawal at mga pinuno at pinapatay ang lahat ng nasa loob. Saka isa-isang kinaladkad palabas. Nagtuloy sila
nagtuloy sila sa kaloob-looban ng templo, inilabas sa mga sagradong haligi sa templo ni Baal at sinunog. Pagkatapos, winasak nila ang rebulto ni Baal at ginuho ang templo, at ang templo ay ginawa nilang tapunan ng dumi hanggang ngayon. Okay? Which is yun kasi ang inutos ni Yahweh kay Jehu. Wala siyang ititira na sino mang sumasamba kay Baal. Ganon ang ginawa ni Jehu upang ilisin sa Israel ang pagsamba kay Baal. Ngunit tinularan din niya ang kasalanan ni Jeroboam. Ito na anak ni Nebat, na sumasamba sa guyang ginto na nasa Bethel at Dan, na siya namang naging dahilan ng pagkakasala ng Israel. Sinabi ni Yahweh kay Jehu, dahil sa paglipol mo sa sambahayan ni Ahab na siya kung nais mangyari, sa sambahayan mo magmumula ang hari ng Israel hanggang sa ika-4 na salinlahi. Ngunit si Jehu ay hindi nagpatuloy sa pagsunod sa kautusan ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Tinularan niya masasamang gawa ni Jeroboam na naghatid sa Israel ng pagkakasala. Now, si Jehu po na nasa Northern Kingdom, siya ba'y naging mabuting hari? Hindi. Bandang huli siya ay naging masama. Sumamba rin siya sa guyang ginto. Paano ba yung guyang ginto na yan? Bakit ba lagi na nababanggit? Simula pa nung yan, di ba? Saan yun? Sa Exodus, di ba? Now, ano ba yung guyang ginto na yan? Alam niyo po kasi ganito yan. Ang guyang ginto, naniniwala sila na yun si Yahweh. Hindi siya ibang Diyos-Diyosan. Ang guyang ginto ay representation ni Yahweh. Pero ayaw ni Yahweh na i-represent siya ng isang imahe o gawa ng kamay ng tao. Kaya sabihin natin may rebulto, sabihin mo si Jesus Christ yan. Kahit sabihin mo si Jesus Christ yan, ayaw pa rin ni Jesus Christ na i-represent siya ng rebulto na yun. Ayaw niya yun. Kasi bakit? Diyos-Diyosan din yun. Why? Parang sinasabi ni Yahweh, hindi ako yan. Ito ako. Hindi ako yan. Na kapag lumuhod kayo dyan na hindi ako yan, hindi nyo ako sinasamba, kahit nasabihin nyo pa na ikaw yan o ako yan. Gets nyo? Kung hindi si Jesus Christ na nakapako sa krus na imahe na meron tayo, sabihin natin Nazareno, hindi yun si Jesus Christ. Pastor, sabihin natin, 99.9% kamukha talaga ni Jesus Christ nung nandito siya sa lupa, kahit na. But I doubt, kamukha niya yun. Dahil yan ay lika ng isang artist na nabuhay ilang years na hindi niya nakita si Jesus Christ. Okay? At walang image si Jesus Christ na naiguhit nung panahon niya. Okay? So again, kahit na sabihin pa natin, 99% kamukha ni Jesus Christ, but again, that is not Jesus Christ. That is a wood, that is a stone. And God is not wood. Jesus Christ is not a stone. Okay? He is the Son of God. Kaya nga, di ba sabi niya, mapalad ang mga taong sumasamba sa akin kahit hindi ako nakikita. Hindi mo naman kailangan makita para sambahin mo eh. Ang Diyos ay Espiritu. At ang sasamba sa Kanya ay sasambahin siya saan? Sa Espiritu at katotohanan. Ibig sabihin ng Espiritu at katotohanan, hindi mo kailangan ng imahe para sambahin mo siya. Kahit saan ka naroon, pwede kang lumuhod at manalangin. Di ba? Yung iba kasi hindi sila makaluhod, kailangan nila makita ito dapat ang luhuran at panalanginan. Now, question. Ito medyo challenging to sa atin. But it's not a challenge to those who really believe in the Lord Jesus Christ. If you have images in your house, may mga imahe pa kayo sa bahay, maaari, o kalendaryo, no? Pastor, hindi ko naman sinasamba. Okay, very good. Dapat naman hindi mo sinasamba. Pero anong ginagawa mo? Naka-display pa rin. Okay. Dapat mo itapon. Bakit? Yung iba nanghihinayang.
Okay. So again, that is not our God. That is not Jesus Christ. Jesus Christ is seated at the right-hand throne of God. And Jesus Christ is residing in every heart of every believer. Okay? Hindi yan si Jesus. Hindi yan sabihin ko sa'yo, hindi gaganito yung kamay mo. Hindi ka parurusahan ng Diyos. Yes, Ate Jo. Sa? Foothold. Okay. Mm. Okay. Mm. Yeah. In the same way, you are not convinced kung nandyan pa sa bahay mo, okay, parang, in a sense, you're not yet convinced na this is an idol. Hindi ka pa ganun kumbinsado na ito ay hindi si Kristo. Ito si Kristo. Parang somehow, parang 50-50 ka pa eh. Kapag meron ka pa rin imahe sa bahay. Nung nanay ko, may sakit na siya noon ha. Nakakilala niya siya sa Panginoon. Alam niya na si Kristo ang tagapagligtas at hindi si Maria. Pero meron pa rin siyang santo sa bahay. Sabi niya, ba't meron ka bang ganito? Nagdadasal ka ba dyan? Nananalahin ka ba dyan? Hindi. Bakit nandyan pa rin? Siyempre, lumaki na akong merong ganyan eh. Parang ayokong itapon. Sabi ko, Nay, hindi yan si Kristo. Si Kristo ay nasa puso mo. Hindi yan si Kristo. Yan ay gawa ng kaaway upang papaniwalain ng mga tao na yan si Kristo. Itatapon ko na. Sige, itapon mo na. Tinapon ko po. Ng iba naman ayaw itapon, ibibigay na lang daw sa kapitbahay. Di parang ganun din. Pinasamba mo rin siya doon sa Diyos-Diyosan. Now, ang question ganito, Pastor, maraming magagalit pag tinapon ko yan. Okay? Ano ngayon? Pero, merong hati dyan eh. Dapat ba basagin mo sa harapan ng mga tao? Hindi nila maunawaan eh. Di ba? Hindi nila maunawaan. Hindi nila maunawaan yan. Mag-create lang yun ng hatred sa'yo. Hindi pa nila naunawaan eh. Di ba? Huwag mong hayaan na maging daan yun para matakpan yung kagandahan ng mabuting balita. Pero dapat mo siyang alisin. Okay? Alisin mo ng palihim. Ang aking suggestion, palihim. Huwag mong basagin sa harapan ng mga hindi mananampalataya. Pero dito nga, di ba, binasag nila, di ba? Okay. Now, this is just my suggestion, no? Itapon mo siya. Okay? Huwag mong basagin sa harapan. Yung iba kasi binabasag sa harapan ng mga Katoliko. Di ba? But it create hates. They don't understand yet. They don't understand yet. Okay? They need the gospel. They need the gospel. Again, yung iba kasing mga mananampalataya, ang una nilang bilungan sa mga tao, o kayo, sumasamba kayo sa Diyos-Diyosan. Hindi nyo ba alam, mali yan? Hindi ganoon ang pagpipresent ng mabuting balita. You're creating hatred sa mga tao. You present the gospel. Si Kristo ay namatay. Then to follow, pag naunawaan nila ang mabuting balita, aalisin nila yon, katulad ng nangyari sa atin. Okay? Now, let's go to verse 32. So, pinag-uusapan natin yung Diyos-Diyosan. Okay? Hindi niya sinamba si Baal, ni Jehu, hindi niya sinamba si Baal. Sinong sinamba niya? Yung guyang ginto na nagre-represent kay Yahweh, which is ayaw ni Yahweh na mayroong magre-represent sa kanya. Because we cannot represent God. Verse 32, ng panahong iyon, pinabayaan ni Yahweh na masakop ng ibang kaharian ang ibang lupain ng Israel. Unti-unti silang nasasakop ni Hazael. Nakuha na sa kanila ang gawing silangan ng Jordan
ang buong Gilead, Gad, Ruben at Manases mula sa Aroer, sa may kapatagan ng Arnon, pati ang Gilead at ang Bashan. Ang iba pang ginawa ni Jehu ay nakasulat sa kaysaysayan ng mga hari ng Israel. Namatay siya at inilibing sa Samaria, at ang anak niyang si Joahaz ang pumalit sa kanya bilang hari. Nagari si Jehu sa Israel sa loob ng 28 taon. Now, sinabi rito na unti-unti nang nasasakop yung bansang Israel. I know that you're familiar kung ano nangyayari sa Israel right now. May digmaan sila, di ba? At ang kanilang laban ay isang militanteng grupo o isang terorista na tinatawag na Hamas, yung kanilang grupo. Now, ang Hamas naman ay anti siya sa Israel, pero para kanino siya nakikipaglaban? Sa Palestine. Okay. Bakit, Pastor? Ang Israeli po lahat yan, Israelita. Noong around, I don't know, if 1960, if I'm not mistaken, ang Israel po, during World War II, na-spread po sila. Tama? Sa iba't ibang bansa, pinagpapatay sila. Then after World War II, nakabalik sila sa kanilang bansang Israel, pero kakaunti lamang sila. Nung sila ay na-spread, sino nakatira ngayon sa Israel? Mga Palestino. Okay, mga Palestino. Now, nung bumalik sila, dahil kanila yung lupa, kaso, parang inaangkinan ng Palestino na lupain nila yon. Di ba? Pero nung bumalik sila doon, unti-unti na nilang nakukuha yung kanilang mga lupain. Kaya laging may struggle sa Israel. Kasi agawan ng teritoryo ang nangyayari. Kasi yung lupa na sa kanila ay kinuha na ng ibang tao. Pero gusto nilang ibalik sa kanila. Ano ba yun? Ibibigay ba yung bas? O sige, dati naman kayo nakatira dito, ito na. Sa atin naman, di ba, kahit sa squatter, pag kinukuha na yung lupa, anong ginagawa? Riot, nakikipag-away po sila. Di ba? Pero sa kanila ba yon? Hindi. Pero handa sila makipagpatayan. Kasi bakit? Bahay nila yun eh. Doon na sila lumaki. For 30 years, 40 years ka na nakatira doon, di ba? Na hindi ka nagbabayad ng upa. At wala kang titulo. Hindi sa'yo yan. Pero pag pinalis ka, aalis ka ba bigla? Ibibigay mo ba ng kusa? Bago dumating na yung, uy, nandiyan ka na pala. O, gigibay na namin yung bahay namin para mabigay ko na sa'yo. Ganyan nangyayari sa Israel. From 1960 until 2020, lumalaki na yung territory ng Israel. Lumalaki na yung territory. I don't know kung sa paanong paraan, okay? Maaring sa pagdami ng mga Israelita, o kaya madali nilang nabibili yung mga property. Yung population lumalaki, which is, even in the Old Testament, in the book of Exodus, diba? Sabi, mabilis mga anak yung mga Israelita kumpara sa mga Ehipsyo, diba? So, I don't know. I believe that's the work of God in their lives, no? So, lumalaki na yung bansang Israel, natatabunan na yung mga Palestino. So, ano gagawin ng mga Palestino? Makikipagdigma sila ngayon. Mag-aakipagagawan sila. Kaya yung Gaza, po yan. At marami ng Israelita nandoon at hindi na pumapayag ang mga Palestino at yung Hamas ay gusto nang kuwain yung lupain na yon. Kaya gumawa sila ng ganong karahasan. Gumanti ngayon ang Israel. Tama? Binomba ang Gaza, maraming nadamay, kahit mga bata. Hindi ako pabor sa ginagawa ng Israel. Hindi rin ako pabor sa ginagawa ng Palestino. Pero anong solusyon doon, Pastor? Anong solusyon doon? You live together. You live together, that's it. But the problem is this, different yung kanyang kultura, different din yung kanilang Diyos na sinasamba. And this will happen until the tribulation period. Why? Kasi until now, hindi pa rin sila sumusunod kay Yahweh. Hindi pa rin sila sumusunod kay Yahweh, sa Diyos. Sa paanong paraan, hindi pa rin nila tinatanggap si Jesus Christ bilang Panginoon tagapagligtas.
In fact, yung mga Christian sa Israel, pagdadaanan ng mga Pariseo o ng mga Hudyo, ng mga Jewish, pagdadaanan nila, dinuduraan nila. Kasi hindi nila tinatanggap si Kristo. Si Kristo is just ang ordinaryong tao. Hindi siya anak ng Diyos. Naghihintay pa rin sila sa Misaya. Kaya hindi sila lubayan din ng digmaan ang bansang Israel dahil hindi pa rin sila sumusunod sa Panginoon. Which is nangyayari, kailan pa? Ngayon lang ba yan? No. Even in the Old Testament, nangyayari na yan. 4,000 years ago, nangyayari na yan sa bansang Israel. Okay? Kaya nga Israel lang tawag sa kanila eh. What's the meaning of Israel? Struggling with God. Nakikipagbuno sa Panginoon. Until now, nakikipagbuno pa rin sila sa Panginoon because they do not obey God. But God loves Israel as a nation. Diba? Still, mahal. Dahil pinili niyang bayan yun eh. Gagamitin pa rin niya yun sa huling panahon, yung bayang Israel. Now, so nakita natin dito, no, nung namatay si Jehu, unti-unti nang nasasakop yung bayang Israel. Kumukunti na yung kanilang territory. Now, chapter 11, I think we will end with this chapter. Inagaw ni Atalia ang trono. Ano yung tronong kanyang inagaw? Basahin natin. Nang malaman ni Atalia na patay na ang anak niyang si Ahazias, sinikap niyang patayin ang lahat ng kamag-anak ng hari. Ngunit si Joas, na anak ni Ahazias, ay naitakas ng tiya niyang si Jehosheba, na anak ni Haring Jehoram, at kapatid ni Ahazias. Itinago niya ito pati ang tagapag-alaga sa isang silid. Kaya hindi napatay ni Atalia. Pagkatapos dinala niya ito sa templo ni Yahweh, at 6 na taong itinago roon, habang si Atalia ang nagahari sa lupain. Ngunit na 7 taon ng pamumuno ni Atalia, ipinatawag ni Joaida ang mga pinuno ng mga bantay ng hari at ng mga bantay sa palasyo at pinapunta sa loob ng templo. Pinagtibayan nila roon ang isang kasunduan sa pangalan ni Yahweh, pagkatapos iniharap sila sa anak ng hari. Sinabi niya sa kanila, ito ang gagawin ninyo. Ang 2 bahagi ng bantay para sa araw ng pamamahinga ay magbabantay sa palasyo ng hari. Ang isang 3 bahagi ay sa pintuang sur at ang isa pang bahagi ay sa pagpasok na sa likuran ng mga tagapag-alaga ng balita. Ang 2 pangkat namang hindi nanunungkulan sa araw ng pamamahinga ang magbabantay sa hari. Sino mang lumapit ay papatayin ninyo. Huwag ninyong hiwalayan ang hari kahit saan magpunta. Sinong hari ito? Si Atalia. Sinunod ng mga pinuno ang lahat ng inutos. Okay. Sa kanila, ni Joaida, isinama nila kay Joaida ang kanilang tauhan, pati ang hindi nakatalagang manungkulan kung araw ng pamamahinga. At binigay ni Joaida sa ospisyal ang mga kagamitan ni Haring David, ang mga sandata at pananggalang na nasa templo ni Yahweh. At bawat kawal tumayo sa kanya-kanyang lugar at nakahanda sa anumang mangyayari. Ang iba'y sa gawing timog, ang iba'y sa hilaga, sa paligid ng altar at ng tirahan ng hari. Inilabas ni Joaida ang prinsipe, kinaroroonan niya ito at pinalibot ang aklat ng kasulatan. This is si Joas, So this is Joas. Inilabas si Joaida ang prinsipe at kinaroroonan niya ito. Inilibot ang aklat ng kautusan at binuhusan ng langis at ipinahayag na hari. Pagkatapos, magpalakpakan sila at nagsigawan, mabuhay ang hari. Nang marinig ni Atalia ang ingay at ng mga bantay at ng taong bayan, pinapuntahan niya ang mga ito sa templo ni Yahweh. Pagdating doon, nakita niyang nakatindig ang hari sa tabi ng isang haligi sa harapan ng templo, tulad ng kaugalian. Ang mga opisyal at mga taga-ihip ng trompeta ay nakatayo sa tabi ng hari. Ang buong bayan naman ay di magkamayo sa galak at walang malamang gawin sa pag-ihip ng kanilang trompeta.
Nang makita ito ni Atalia, sinira niya ang kanyang kasuotan at malakas na sinabi, ito isang malaking kataksilan. Inuutos ng paring si Joiada sa mga opisyal ng hukbo, ilabas ang babaeng iyan at patayin pati ang sinumang magtatangkang magligtas sa kanya. Ngunit huwag ninyo silang papatayin sa loob ng templo ni Yahweh. Siya'y sinunggaban nila at nilabas sa daanan ng mga kabayo ng hari papasok sa palasyo, doon pinatay. So kahit nagtangka siya, si Atalia, no? Kahit nagtangka siyang pagligtasan yung kaharian ng Israel, alam natin na ito ay kaharian ng Diyos o kaharian ng Juda. Hindi ito pwedeng agawin ng sinumang tao. At ang tanging manunungkulan dito ay ang anak ni David. Lahat ng mga naging anak ni David. Okay? Which is, ang nangyari, ang hari that time is si King Joas. Pagkatapos, pinanumpa ni Joiada si Haring Joas at ang taong bayan na maging tapat bilang sambayanan ni Yahweh. Pinanumpa rin niya ang isang kasunduan ng lahat ang hari ng sambahayan. Pagkatapos pumunta ang mga tao sa templo ni Baal, ginibahan nila ito at binasak pati ang kulto ni Baal. Pinatay nila sa harap ng altar si Matan na isang pari ni Baal at si Joiada naglagay ng mga bantay at si Joiada naglagay ng mga bantay sa templo ni Yahweh. Tinipon niya ang mga pinuno ng mga bantay ng hari at mga bantay ng palasyo at sinamahan nila ang hari nila sa templo ni Yahweh hanggang sa palasyo. Kasunod ang mga tao. Pumasok si Joas sa pintuan ng bantay at umupo siya sa trono bilang hari. Nagdiwang ang bayan at naging mapayapa sila mula nang patayin si Atalia sa tirahan ng hari. Si Joas ay 7 taong gulang nang maging hari ng Juda. Okay? 7 taong gulang. Bata pa siya noon. Sa panahon natin yan, grade 1 or grade 2 pa lang siya. No? Now, ano matututunan natin dito? Sino yung nagkaroon ng interes sa trono? Anong pangalan niya? Si Atalia. Okay, babae na nagkaroon ng interes sa trono ng Diyos o sa trono ng hari na kung saan ay itinalaga ng Diyos. Pero ang tinalaga ng Diyos ay mga anak ni David at sinong apo ni David ang natitirang buhay? Di ba lahat ng mga anak ni Ahias pinatay eh? Yung 7 taong gulang, yun lang natitira, siya yung naging hari ng Israel. What does it mean? If a person has personal interest, it will not prevail. Personal, hidden agenda will not prevail. Lalong higit kung gawain ng Panginoon. Lagay natin sa konteksto ng church o simbahan natin, sa church natin. If anyone will try to manipulate at gumawa o lumikha ng anumang pagkakampi-kampi, hindi yun magtatagumpay. Hindi yun magtatagumpay. Mapapahamak lang ang taong yun. Yung personal na interest, personal na agenda, hindi yan mananaig sa church. Why? Sino bang head ng church? Si Jesus Christ. Hindi si pastor, Hindi si pastor ang head ng church. Hindi si pastor ang head ng members. The head of every member is Jesus Christ. So if Jesus Christ is the head of this church, who will protect the church? Jesus Christ. If you will try to divide and ruin the church, think first kung sinong kakalabanin mo. Kapag mayroon taong kumakalaban sa church, hindi niya kinakalaban yung kasalukuyang nangunguna o pinuno o kasalukuyang pastor o mga lingkod ng church. Hindi yun ang kinakalaban nyo. Ang Diyos ang kinakalaban nyo. There was a time in our previous church kung saan doon ako nakakilala sa Panginoon. Meron din ganong history sa kanila. Na this certain person na influential, ninanais niya na yung anak niya yung maging pastor. At yung kasalukuyang pastor, ayaw niya. Pero yung kasalukuyang pastor, tapat sa Panginoon. Lingkod ng Diyos.
Minsan nga, hindi nila binibigyan ng love gift, pero naglilingkod pa rin sa Panginoon eh. Lumika sila ng issue na yung pastor ay kumukuha ng pera sa church. Gumagastos ng pondo ng church. Pero alam niyo yung totoo, walang hawak yung pastor na pondo ng church at hindi siya binibigyan pa nga ng love gift. At sino humawak ng pondo? Sila. Gusto nilang paalisin yung pastor dahil sarili nila yung lupa, quote-unquote, no? Pinahintulutan ng Panginoon na mapaalis. Actually, umalis din sila pastor doon eh. Okay? At pumunta sila sa isang maliit na lugar sa kabilang street. Nagsimula pa rin ang gawain dito at nagpastor nga yung anak niya. Nagsimula rin yung gawain dito, nagpatuloy si pastor kasama yung mga ilang miyembro na sumama sa kanya. Hindi ko alam kung umabot ng taon o 2 taon o 3 taon itong church na kung saan inalisan nila pastor. Pero nawala din. Nawala din yung church. Dahil hindi yun sa Panginoon. Itong lingkod ng Diyos na ginawa ng kwento na pinagmukhang masama sa lipunan, nagpatuloy yung gawain hanggang ngayon. At marami silang miyembro. I don't know, I think meron din silang mga around 120 members. Parang sa atin, ang population natin dito around 120. But yung pinagdadausan ng kanilang worship service, ng pastor na yun, ito lang yung stage natin. Yan ang kalaki. 120 members yan. Why? Because you cannot deny yung work ng Panginoon doon sa mga tao na yon. Pero ito ay dahil hindi ito church ng Panginoon, kahit gusto nyo, hindi kayo magiging church. Why? Kasi hindi naman talaga kayo tunay na lingkod o hindi naman kayo talaga ang itinalaga ng Diyos para manguna. Masisira lang. Masisira lang po ang gawain ng Panginoon kapag pinasukan ito ng politika, pinasukan ito ng sariling interes, masisira lang ang gawain. Pero itatayo niya pa rin yung mga tunay na lingkod para magpasimula ng gawain. Okay. Nawa, hindi mangyari sa church natin yung ganung bagay. Di ba? Na mayroong mas maimpluwensya na manguna, tas paalisin kung sino man yung darating na yung susunod na lingkod at mag-take over dito. If that's the case, hindi magtatagumpay yung gawain. Masasayang lang. At maraming churches na ganyan. Ang nag-take over, tinake over yung church, pinaalis yung pastor dahil personal difference. At yung nag-take over, hindi naman nagpatuloy. Yung gawain, nasira din. Wala rin nagpupuntahan. Okay? See ba? And then, so yun po yung makikita natin, no? Kung ang isang bagay ay ginawa ng isang tao sa kanyang pansariling interes para sa church, hindi po yun magtatagumpay. Hindi yun i-allow ng Panginoon. So, what we have learned in chapter 10 and chapter 11. In chapter 10, this is what we have found out. If God is faithful in keeping His promises, He is faithful also in keeping His punishments. Okay? Yung parusa ay mapangyayari at mapangyayari. Second, personal interest will not prevail in the church. It will not happen. Okay? At hindi magugustuhan ng Panginoon at ayaw niya na yung sarili nating gusto ang mapangyayari dito sa church. Okay? Hindi ka magtatagumpay. Masisira at masisira ka. Now, going back dun sa story ng pastor, nagkaroon sila ng hearing sa barangay. At alam niyo, sabi ng barangay, hindi ako naniniwala na yung pastor ninyo gumagastos ng pera ng church. Hindi ako naniniwala. Minsan nga, walang pamasahe itong pastor ninyo eh. Pinanigan ng barangay yung pastor. Pero ganun din pa rin,
para sa kapayapaan, umalis na lang sila at nagtayo ng gawain. Which is, ngayon naman, malago yung gawain nila. Okay? So again, we thank the Lord. And I hope in our church, no, hanggang ngayon pa lang pinapaalalahanan na tayo that our personal interest has no room sa church na ito. And God's agenda will always prevail. Yung agenda ng Panginoon ang masusunod. And what is the agenda ng Panginoon? Preach the gospel, very good. Marami pang taong makakilala sa Panginoon. Dahil sa panahon natin ngayon, kilala nila ang Panginoon, pero hindi malalim ang kanilang pagkakilala sa Panginoon. Paano ko nalaman? Kasi kung kilala ng tao si Kristo, bakit nagpapatuloy ang mga tao sa bisyo? Kung alam nila na mayroong Kristo na hahatol ang kasalanan, bakit nagpapatuloy sila sa kasalanan? Ibig lang sabihin nun, hindi ganun kalalim yung kanilang pagkakilala sa Panginoon. Ano bang dinidemand ni Jesus Christ sa mga taong susunod sa Kanya? Yung gustong kumilala sa Kanya. Those people who will believe in the Lord Jesus Christ, anong demand niya? Repent from your sin. Malikod ka sa iyong kasalanan at kilalanin mo ako, sumunod ka sa akin. And if you want to repent and follow Jesus Christ, that is genuine faith. Yun yung tunay na pagtanggap sa Panginoon. Hindi yung, Panginoon, tinatanggap kita sa aking puso. Pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay. There must be repentance and acceptance. If there is no repentance, there is no genuine acceptance of the gospel. Okay? Sige, we thank the Lord. So we just finished the first 2 chapters. And I hope next week, may pagpatuloy po natin ito. At wala na tayong mga ganong activity pag Saturday, no? Merong isang kapatid nga nagsabi sa akin, wala na naman tayong berean. Tatampo na no? So, humihingi na nga lang ako ng sorry Okay? So, I hope na kahit dumating yung panahon, no? Matanda na ako, kuwain na ako ng Panginoon. Kaya bukas, wala na ako rito. May magpatuloy pa rin ang gawain ito. Amen? Okay, hindi ko alam. 7 taon. So, di ko alam kung sino yung 7-year-old. Sabi ni Kuya dito. Hindi. May gagamitin at gagamitin ng Panginoon. If this is the ministry of God, then it will continue. Okay? Ito yung ministry na dapat ipagpatuloy. Why? Because this is the ministry of reading God's Word and studying God's Word. Wala nang ibang, mahalaga po ang pagbabasa ng salita ng Panginoon. Okay? So, praise the Lord for this morning. At nawa ay bumalik tayo at patuloy pa tayong lumalim sa pagkakilala sa Panginoon. Sige, we'll spend a few minutes for our reflection at the things that you have learned. Okay? Magkamustahan muna kayo. Okay? At anong natutunan nyo? Na-miss nyo ba ang isa't isa? Okay? So, malalapit na naman ang ating Christmas fellowship. Na-miss natin si Kuya Deng. Siya may karamdaman. Panalangin natin siya. Let's pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa inyong patuloy na pangunguna sa aming buhay. Salamat, Panginoon, sapagkat tapat ka sa inyong mga pangako, tapat ka sa inyong salita. It comforts us, Panginoon. Nagbibigay ito sa amin ng encouragement because we know na yung salita mo ay gagawin mo. Tutuparin mo yung pangako mo. But it will also give us reverent fear because you are also faithful that you will discipline those children of God na hindi po sumusunod sa inyo. At sa mga tao, Panginoon, na hindi pa po nakakilala sa inyo, nawa, Panginoon, makita po nila na ikaw ay tapat, na parurusahan mo ang sinumang taong hindi kumikilala sa iyo. Patubayan niyo po kami sa aming refleksyon at makita po namin, Panginoon, ang mga nais niyo pang matutunan namin sa pamamagitan ng aming mga kapatid. I know, Lord, that I have not covered everything, but you will be the one to uncover to us in our reflection the things that you want us to learn. Thank you so much, Lord, for this we ask in Jesus' name. Amen.